Ito na nga ang napamitas natin, ilang perasong mulberries at mga bayabas. Madami pa doon, kaya lang hindi ko na pinagpipitas lahat dahil hindi naman na mauubos agad-agad yun. So, anyway, pag naabutan ng sobrang pagkahinog, gusto na lang malalaglag yun. Or, tutukain na lang ng mga ibon doon sa itas ng puno. It's okay. Siguro natural lang naman na pamamaraan. Hindi naman namin ito binibenta dahil hindi naman ito yung quality ng guava na pambenta talaga. Pero although yung iba ay ginagawa nila itong pang sinigang, no? So ngayon hindi pa namin naiisip kasi magsigang. So dapat yung magsigang, no, kasi may mga sakit kami ngayon dito. Natrangkaso kaming lahat. So tama-tama rin itong prutas na ito na napitas ko. Good source of vitamin C din itong mga to. Makatulong to para ma-boost yung ating immune system naman. Para mabilis tayong gumaling sa sakit. Okay? Dala to ng panahon eh. Okay. So, yan. Yan. Since medyo maasim pa tong ating mulberry dahil hindi pa naman siya totally black. Maasim-asim pa to kaya masarap to isawsaw sa asin. Masim. Wala tayong magulo ngayon na baby dahil natutulog. Magkasakit din yun. Nilagnat. Ngayon inuubo. Sa akin unang nanggaling ang may sakit eh. Ako ang naunang nagkatangkaso. Nahawaan ko lang sila. Ito naman. Ito medyo juicy na siya. Kanina maasim na parang balimbing. Ito naman manamis-namis na balimbing na medyo may pagkalasang pineapple. Ano ba yung lasa? Parang may lasang pineapple. Dahil nga maasim-asim yung manamis-namis. Ito rin, tayo natin ito. Yan. Itim na. Huwag na lang natin isawsaw sa asin. Baka naman hindi na talaga maasim. Hindi ko nga ubusin para matikman ng anak ko. Ganun. Ang next ko nga titirahin ay ang bayabas. Naghirapang kong kuhanin to dahil nakagat pa ako dito ng langgam. Ay, mga langgam na yun. Mga langgam na pula. Wow. Tingnan. So, yung gilid nito, flesh. Salit na yung buto. Pero kahit may mga yung mga buto niya, meron ding flesh sa loob dito sa part na to, no? So ito ang mga buto, ito ang flesh. Sarap. Agad. Hatiin pa natin para bongga. Itong klase ng bayabas na ito, kapag nahinog na siya, hindi mo rin gaano masasabing hinog na agad kasi hindi naman siya nagkukulay yellow, diba? Kadalasan kasi sa mga native na mga bayabas, alam mong hinog na dahil yellow na. Ito naman, bigla na lang mahuhulog, hinog na pala yun.
Or yung isang ano, na-observe ko, isang paraan para malaman. Pag parang makintab na yung prutas, yun, hinog na siya. Pag makintab na. So, ito. Ang aking. Ang hirap pag nagkakasakit. Lalo na pagka wala namang ibang maaasahan na gawa ng bahay mo. Kahit na lulugo-lugo eh. Wala mong gawin. Dahil tatambak talaga yung gawain. Tuwa yung kami lahat may sakit. Hindi nakapagtrabaho yung asawa ko doon mga araw na. Sayang ang income opportunity. Ayaw na tayo magagawa. Ganun talaga. Ikasakit. May awa naman yung Diyos. Sabi niya, the Lord is our shepherd. So, bahala siya. Siguradong may crush na kaparating para sa amin. Mas gusto ko tong bayabas na ito pag hindi gaanong hinog. Kasi crunchy yung kanyang laman. Ito, just itong itong napili kong bunga. Lambot na rin siya. At saka napansin ko pag hinog na talaga, nangangasim yung lasa. Unlike yung punta pa lang, pahinog pa lang, maniba lang man tawag din. Masarap. Lambot na eh. Tapos pala, ang pinili ko, ito. Very wrong ako eh. Very wrong. O kaya ito. Yan. Ano, matigas. Matigas masyado. Tama nga. Ito na dapat. Ito, sobrang lambot na. Para na lang kay baby to. Kasi maliit pa ngipin. Nabot ako ng langgam. Pinatakti na nga ako dun. Sigurado naman to. Sugat-sugat na naman ako nito. Kasi pag kinakagat ako ng langgam, yung part na kinagatan, bumubukol yun, nagkakaroon ng parang tubig sa loob. Ayun. Ngayon, pag nandyan na yan, Makati yun. At ako naman, hindi ko mapigil yung sarili ko. Pinipisat ko. Ayan. So, doon na nag-umpisa, naging sugat. Luka-lukas.
Lambot. Mamimitas lang tayo dapat ng bayabas ng nauwi na sa mukbang. Hahaba ng kong video na to. By the way guys, no, mahaba na lang din ng video na ito. I am grateful sa wakas. Sa tagal ng paghihirap ko sa pagbablog na ito under this channel, na ipasak na ang first level ng monetization. Pero syempre, layo pa rin dahil may 4,000 watch hours pa tayo na ako. Malayo pa. Doon talaga sa 4,000 watch hours na monetization, kapag na-approve tayo doon, medyo mas malaki-laki relatively mas malaki ang kitaan doon dahil kikita ka sa ads na, no? Sa ngayon kasi, ang pamamaraan para kita ay mga palipad, super chat, super stickers, ganyan, super thanks, memberships, ganun. Kaya, mas ano dyan ang may maputing puso na gusto akong i-subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe at gusto mag-join as a member ng aking channel, please join mo kayo. Hindi ko pinipilit pero nasa inyo kung gusto ko mag-join sa aking channel. I'm thinking kasi pinag-aaralan ko pa rin yung mga membership na yan. So kapag pala nag-open ka ng membership sa iyong channel, you also have the obligation na magbigay ng content na which is exclusive only for members. So yun. So napapaisip ako anong klaseng content ang gagawin ko na may entice ang mga subscriber ko or even the non-subscribers to join the channel na makakapag catch ng kanilang interest, no? Anong klaseng content kaya yun? So yan, hindi ko pa talaga ma-finalize yan, pero bahala na, darating na lang yan. I'm thinking about I'll tell my own experience about vlogging hanggang sa itong na-approvean na ako ng first level ng monetization. Kung ano mga paghihirap, kung ano mga mistakes, no? Failures. And then, kung sino yung mga bago dyan, no? Na mga nag-vlog, na nag-struggle din para ma-monetize. Hopefully they'll be able to learn from my mistakes, from my failures, no? Kasi inabot ako ng more than 2 years bago ko maabot yung first level. Akala ko nga noon imposible na pero pag talaga palang desidido ka, biglang darating na tao na makikilala mo na yun ang mag-open sa'yo ng idea na ito dapat gawin, ganyan. So yan ang isa sa naisip ko na i-impart doon sa future videos na plano kong i-upload, no? Which will be exclusive for members only. Kaya medyo yun, medyo malayo sa content ko na which is farming. Although medyo related kasi grow. Let's grow your channel. Ganun.
So yun, iplano pa rin naman yun. Dahil malalaman na lang natin pag nandyan na. Pero guys, if you want to subscribe and join my channel, please just click that button. Alam na this. Alam nyo na yung susunod niyan. May instruction naman yan. Although ako kasi hindi ko pa natatry yan. Hindi ko pa natatry mag-join. Dahil wala akong pera. Wala akong sariling pera eh. Saka na lang siguro pag may sarili na akong pera. Saka ako makapag-join. Pero na-amaze ako dahil akala ko mahal yan. Kaya medyo takot akong i-open yung join. Pag may nakikita akong meron akong content creator na sinubscribe na may nakalagay dyan. Takot akong i-open yan. Kasi feeling ko mahal yan. Hindi ko afford. Kaya basta manonood na lang ako ng videos niya. Ganun. Yun na lang yung support ko. Yesterday, nung nag-explore na ako about dyan sa mga memberships na yan, dahil inaayos ko na yung setup ng aking own channel memberships. Na-tempt na akong i-open yung iba para makita ko kung ano bang meron sa mga memberships nila. Na-amaze ako kasi pwede naman palang i-set up ng mura yun. Kaya mura lang pala. Yung iba nga, may nakita ako 39 pesos. Kay Sir Bong nga, mismo 25 pesos. Tapos hindi ko pa magawang mag-join sa kanya. Pero sorry na Sir Bong muna. Kasi hindi ko alam yan. At saka, talagang, saka na lang siguro ako mag-join pagka may sarili na akong pera. Yung sarili kong pera. Nag-set up ako, I used YouTube's recommendation ng presyo. Ano maalala? 159 ba yun? 159 yata yung first level ng membership. Although I can edit that naman. So, I'll find time para i-edit yun. Pamurahin ko kahit siguro mga 79 pesos. Pwede naman. Naman. Sobra naman. Pamurahin nyo ko. I will be providing you a content na hopefully makatulong sa inyo. Kasi yun nga yung pinaplano ko. Impart ko nga yung aking sariling mga experiences, mga nalalaman ko sa pagbablog. Hindi naman ako magaling nga dahil yung tagal ko nga bago na pero alam ko na marami ang katulad ko na struggling din kaya gusto ko matuto sila sa mga mistakes ko para hindi nila danasin yung mga ganun na mas maaga-aga nila ma-discover na baka kasi ang iba ay umaasa na mas mamonetize sila. Hindi pala. Hindi. Ang mga reuse content, isa yan sa itatakol ko. In future video na sinasabi ko na pinaplano ko para sa mga members only. Kaya, okay na. Maba yung video ko. Kaya, hopefully may mag-subscribe. Hopefully may mag-join na sa aking
channel para makita ko naman yung improvement dun sa payment. Pwede na ako mag-set up ng payment, ano ba yun? Basta about payment, kasi hindi ko naman ako inaalaw mag-set up dun. No-notify na lang daw ako pagka pwede na. Kasi wala pa naman, zero pa ang aking earnings. So, matagas yung ilong. Bastos. Naubos natin yung 10 bayaba. Pwede matulungan tayo nito para magkaroon tayong makalaya sa sakit nito. Kasi ngayon wala na akong lagnat, pero ubo naman na may pagka mild hika ang nangyayari sa akin. Tuwing gabi ako inaatake. Hindi ako makatulog dahil hindi ako makahinga na maayos. So, that's it for now. I hope na nagustuhan nyo ang ating mahabang video sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aming maliit na channel. And please, don't forget to like and share this video. Mag-comment kayo sa baba. Mag-join kayo sa gusto mag-join sa aking channel. And ano pa ba? Mental block ako. Of course, don't forget to subscribe. Let's grow. Bye-bye.